ay nais kong kayo'y pasalamatan. Let me take this opportunity. Maraming salamat sa ating mga kababayan sa buong mundo at sa buong bansa. Nanalo po ang Pilipino. Sabihin, naipakita natin sa mundo na ang demokrasya sa ating bansa ay nananatili at nagtagumpay ang ating mga kababayan na makapamili ng bagong leader sa kanilang munisipyo, lalawigan, at senador, congressman, vice president, and president. No? So congratulations sa ating lahat na naging generally peaceful. Now, I would like to take this opportunity also na pasalamatan ang ating pamilya. Ang aking pamilya, sila Daini, si Patrick, si Joaquin, si Frances, si Franco, si Drake, at ng aming mga kasama. No? Ay sapagkat sinamahan ninyo ko hanggang dulo. Sa ating mga supporters, maraming salamat sa inyo. At sa ating pamilya rin sa Aksyon Demokratiko, ay maraming salamat sa inyo. So sa lahat ng volunteers, sa lahat ng mga tumulong, naku, taus-puso po ang aking pasasalamat. And I hope someday malingon ko kayo. At ito'y tatanawin ko at ang aking pamilya na malaking utang na loob sa inyong lahat. Ganon din sa mga kababayan nating bumoto sa atin. Ngayon naman po, mga kababayan, na kinikinita na natin, malapit na rin naman yan maging opisyal, no, na meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng bansa. Congratulations po sa inyo. Sa atin namang mga kababayan, no, ito naman ay aking panawagan. Uulitin ko po, hindi po magtatagumpay ang susunod na administrasyon pagpatuloy po ang ating hinagpis, kalungkutan, o maaaring baka meron pa tayong sama ng loob. Mga kababayan, sa aking mga supporters, ito'y panawagan ko sa aking mga supporters, panawagan ko rin sa mga bumoto sa akin, at mga kababayan natin. Kailangan natin magkaisa, tulungan ang bagong pinili ng ating mga kababayan. Opo, kailangan natin magtagumpay pare-pareho. Hindi po magtatagumpay si President-elect Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President-elect Sara Duterte at 10 na mga senador na napili at mga kongresista o halal ng bayan kung tayo mga mamamayan ay hindi makikisa. Yung pagboto natin ay isang bagay lamang, at salamat sa Diyos, may demokrasya pa rin sa bansa. Pero tayo na mga mamamayan ay may responsibilidad na suportahan, tumulong, at makiisa sa mga gawain, layunin ng susunod na administrasyon. Huwag tayo, ako'y nananawagan, huwag tayo makikibahagi sa anumang gulo, anumang alingas-ngas, o anumang hindi pagkakasunduan. We have to give chance to the new leadership. Opo, kailangan tayo bilang mamamayan para magtagumpay ang ating bansa, kailangan tayo ay makikiisa. Sapagkat, mga kababayan, ulitin ko, tayo ay isang bangka lamang. At the end of the day, no, nagkahiwa-hiwalay ng damdamin, pananaw, paniwala, o even pagboto. Pero,
iisang bansa tayo. At the end of the day, sabi nga sa basketball, sa finals tayo rin magkikita. Kaya ang panawagan ko po ay tayo ay huwag makikisali sa anumang kaguluhan sapagkat wala pong buting idudulot yan sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating buhay. Life must go on. We must support, no? Kaya sa ating mga leader, sa ating mga kasamang sumuporta, irespeto natin ang boto ng ating mga kababayan. Opo, mahirap, middle class, mayaman. Iisa ang bilang ng boto. Kaya yung boto natin ay boto rin nila. Pantay lamang yan. Ngayon, maliwanag na ang pinili ng ating mga kababayan ay si dating senador, now President-elect Ferdinand Marcos Jr. at ganun din si Vice President-elect Sara Duterte. So, diyan po tayo pumunta. Kilalanin natin ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpili ng leader. At hindi po doon magtatapos. Ulitin ko suportahan natin ang gobyerno. Makiisa sa gobyerno. Makiisa sa alituntunin, patakaran o programa. Dahil bansa natin ito. Opo. Kaya po, muli sa ating mga kababayan, ipinaalala ko sa inyo, kayo po ang nanalo. Kayo po ang nanalo sapagkat nakita ninyo yung inyong kagustuhan pumili ng leader at yan ay nanaig kahapon. So, congratulations sa lahat ng nanalo at especially sa aking mga kasama sa Maynila. No? Naku, Diyos ko. Ay maraming salamat sa mga taga Maynila. Halos I would say 99%. Simula mayor, congressman at saka konsehal. No? Maraming salamat mga batang Maynila. At least papanatag ako at sana pumanatag tayong lahat. No? Makita natin sa buong bansa, sa Maynila, ang kapanatagan sa buhay. Yun ang importante sa lahat. So tuloy-tuloy lamang po hanggat ako po ay bilang alkalde ninyo, ay ako'y magtatrabaho hanggang sa huling araw bilang alay ko naman sa inyo na hindi ko kayo iiwan katulad ng sinabi ko na dati.